Yari. Kanina pa ako nagsisimula, hindi ako nagre-record. Yan ang problema kapag live. Inuulit ko, 6 GB of RAM, 64 GB of storage, in just 10,000 pesos. Okay, unbox na. Tara na. Buksan na natin. Okay. Hi. Ayan na po. Ayan na. So, sa likod niya, meron tayong tatlong IMEI. So, kung meron tayong tatlo na IMEI, may 6. So, meron tayong 6 na SIM card. Ganun ba yun? Ay, hindi. Dalawa lang pala. Ang suabe. Okay. So, tingnan natin. So, we got a color black. So, meron siyang dalawang kulay na available. Meron siyang color black. And nakalimutan ko yung pangalan ng color black niya. Basta black. Pero ito, Aurora Blue. So, blue. Ayun. Ayan. Nakakainis. Hindi ko na-record yung simula ko. Yung hype ko. Diba? I-download ko na lang yung Facebook. Tapos i-upload ko sa YouTube. Ayan na. Oh! 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 Wala pa. Relax lang, B-boy. Relax lang. Kaya siya na sobrang hype ako dito eh. Ngayon lang po ako makakahawak ng isang smartphone na 6 GB of RAM. Dahil yung 8 GB of RAM hindi ko pa nahawakan. So ngayon, 6 GB of RAM mahahawakan natin. At matitest natin. Diba? Ayan po, selyado. Mini plus max equals mix. Akalain mo, naisip pa nila yun. Mini plus max equals mix. Wait, kinakalculate ko eh. Mini, guys, paki-compute nga. Mini plus max equals mix. Kung na-compute nyo po, paki-comment na lang po sa comment section yung sagot. Ayan po. Ayan. So, tingnan natin. Ang laman. Uy! Ano yun? Oo nga pala. Hindi nyo ko sinabihan. Oo nga pala. May nanggugulat pala dito. May nanggugulat. Ayun, may sumilip. Okay. May sumilip. Color red. Sige. Mamaya ka na ha. Medyo kinakabahan ako dyan eh. Ito muna. Nagulat ako doon. Nagulat ako doon. Promise, nagulat ako. Na-shock ako doon. It never gets old, sabi nga. Kahit makita ko na yan nung official launching nung mga ambassador nung Mi Mix. By the way, shout out kay Lucky HR for sending this review unit. And I was one of the first to see the device, pero I'm not one of the first to showcase. Pero alam nyo naman, dito sa Pinoy Screencast, sabi ko nga, I want to do it live. Diba? Pero yun. Okay. So meron tayo dito na kasama na libre. Which is, I am very happy na kasama to, na libre. Kasi for sure, makikita nyo naman, glass to glass ang device. Sobrang dulas ito for sure. And makikita nyo na ito yung kanyang libreng case. Okay? Okay, so color black yung case. Ayan. And then, hindi siya tempered glass. Ito ay screen protector lang. Pero meron kayong pampahid. Dahil meron kayong, mamaya ko na sasabihin kung ano yan, may pampahid. Kayong kailangan. Ay nako, Doji. Ay nako, Doji. Kakaiba ka talaga, Doji. So may limited warranty. And then, meron tayong manual. Diba? Okay. Okay. Tapos na yung isa na papel. Meron tayo ditong USB. And then, meron tayong adapter. Which is hindi tayo naka-US. Hindi, naka-US pala. Pero kailangan yung adapter pa para maging flat. Okay? And then, meron tayong SIM ejector. SIM ejector. Ayan. So, unfortunately, wala tayong headphone. Walang headphone na libre. Tak, 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 tak. Wala na guys. So, yun lang ang laman ng ating box. And, ang ating gagawin,
Yes, of course. Wala akong pakialam sa phone. Wala, tago na yung phone na yan. Ito yung highlights ng ano ng show guys eh. Diba? Yan po ang pinaka-highlights. Ito po talaga i-unbox lang natin. Hindi po yung phone. Tandaan nyo po, ito ang highlights ng ano. Ito yung pinaka-bine-benchmark po natin dito. Tinetest natin yung kung gaano kalaki yung butas. Ay, Ay, oo. Sabi ni JD Villar, pang tutuli? Pang tutuli. Ang pagkakabasa ko, pag tutuli. Yan, kasi naman, Doji, kung ano-anong sinasama mo sa box mo. Hindi pala yun. Masyado lang kayong Ako actually hindi pa ako nakakakita nung kagaya nito eh. Ngayon ko pa lang talaga nakakita ng ganito. So, ang nakasulat po, guys, ay, dito na lang. Pang ano ko to? Pang thumbnail. Pwede na ba? Pang thumbnail? Screenshot nyo na lang po yun. Okay. Pakibasa po. Ito yung gusto ko dito eh. Stick in hole, fill the world, phone ring holder. Again. Stick in hole, fill the world. Okay. So medyo dinidecipher ko pa yung yung meaning eh. Stick in the hole, fill the world. Ipasok mo sa butas at ramdamin mo ang mundo. Tama ba? Barok ang Tagalog ko. Barok na ako mag-English, barok pa ako mag-Tagalog. Ayan, so safe. Yan pa, may nakasulat pa. Safe grip and always stand. Boom! Stick in a hole, fill the world, safe and grip, and always stand. Boom! Always stand. Kaya pala lagi ako nakatayo ngayon. Dahil pala dito yan kay Doji. Yun po, ang sagot sa ating katanungan. Buksan po natin to. Super excited talaga ako dito, promise. Yan. Para talagang sanay na sanay si Bibi mo bukas ito. Ay, Diyos mio. Doji. Yung reputasyon ko po. Yung reputasyon ni B-Boy. Ayun. Ayun naman pala. Sus. Yun naman pala. Ayun. Alam ko na ngayon kung ano yung phone ring holder. Kasi hindi talaga, promise, hindi talaga ako gumagamit ito eh. So yun. Stick in a hole, fill the world. Oh, son. Stick in hole, fill the world. Ayun. Stick in hole, fill the world. Tapos, safe grip and stand. Ayun naman pala eh. Masyado kayo eh. Anyway, so, tama na nga. Kasi naman eh. Pero, promise, itatago ko to. Ako, promise, thumbs up ako sa kay Doji for doing this. Ang lakas ng loob mo para gawin to. Ang lakas ng loob mo. Hindi ko na lang alam kung ilan po ang mabubuo ni Doji na phone sa mga susunod na araw. Pero siguro, dahil dyan tumatak sa isip nyo na si Doji ay pang-kontra biyahilo. Okay? So, makita natin dito guys. We have here, for emergency lang daw to. Ayan, easy open can. Ayan. Triggered. Okay, triggered talaga ako eh. So, bunutin natin muna itong plastic. Ooh, yeah. Suave. So, sa kabila naman. Ooh, yeah. Wow. Okay, so pagkatanggal ko yung plastic niya guys, meron pa siyang protector, which is makikita nyo. Okay, lapit ko dito. Ayan, makikita nyo, meron pa siyang protective na parang plastic. So if ever na ayaw nyo pang tanggalin yan, pwede. So ibig sabihin, protected pa rin yung inyong device. So with this plastic niya. So sukatin lang natin ang kanyang, may plastic pa yung camera niya. So tanggalin ko na rin. Ayan. So kabit lang natin dito, tingnan natin kung fit. Kasi nga sabi nila, stick in a hole, fill the world. Ooh! I feel the world. Ayan.
Nasa watchlist na to ni Bato yan. Malapit ang matukhang. Huwag naman po. Wala, may susunod pa tayong unboxing. Marami pa tayong i-unbox. Ha? Huwag niyo akong patukhang. Okay. So far, okay. Ayun, at least medyo nawala yung dulas niya. And lalo na pag kinabit nyo yung stick in the hole, fill the world, boom! Solid yung grip niya, di ba? Ganyan yun. Ganyan po siya ginagamit. So, pagka dikit nyo dyan, isi-shoot nyo, tapos kailangan, sinasabi nyo po, stick in hole, fill the world. Yan. Okay. So, tanggalin na natin ang kanyang plastic. Ang kanyang protective cover. Oh, medyo mahirap tanggalin. Okay. So we have, again, front and back, we have a glass. And then we have a Doogee logo. And then a dual rear camera. A single LED flash sa ating likod. And we got here in front, we have a button. So unfortunately, yung button niya dito sa baba is hindi nakapress. So this is a fingerprint sensor and we have here the camera. Okay? So ang camera niya is this one is 13 megapixel. 16 megapixel plus 8 megapixel. So yung isa niyang camera, yun yung nag-zoom. So meron siyang optical na zoom. Okay, so camera niya sa harap and we have here the sensor. So yung sensor niya nandito and we have a speaker. Okay, so on top, we got a 3.5mm jack and at the bottom, we got a speaker grill and USB port. On the right side, we got the power button and the volume rocker. While on the other side, we got the SIM tray. So let's open this up. And tingnan natin kung hybrid SIM siya or a dual SIM. Oh, okay. So we got a hybrid, not hybrid. So meron siyang dedicated na slot for the micro SD, which is good. So pares silang, this is micro SIM and nano SIM, I think. Yun. Ayan. So hindi dugi siya. Sabi ni Eric ba? Hindi siya dugi ba? In front, paano makakapag-selfie? Sabi ni JM. So ba? Which is, ayan, buksan na natin para malaman natin kung paano mag-selfie. Kahit ako, curious ako kung paano mag-selfie. Kasi ngayon pala ako nakahawak ng phone na nasa ba yung camera. So hopefully hindi awkward mag-selfie, di ba? Ano naman. So teach me how to selfie. Ayan. So meron Taptic engine, sabi ng Norms. Let's see kung meron nga yun. Yan. So hindi ko muna tinanggal yung plastic niya guys ha. Yan dito. So, pero so far okay naman siya tingnan. Pero parang mas maganda tanggalin. Pwede naman actually. Gusto ba tanggalin ko? So get started. Okay. So, we got here a bezel-less display. So yun yung pinaka feature nito guys. So makikita nyo naman. This is my regular phone. My regular phone or my daily driver phone. And makikita nyo na meron agad tayong bezel dito. Di ba? So sa kanya, meron pa rin siya actually. Pero it's a, what you call this? Meron siyang effect na parang borderless. Pero yun, makikita nyo na 2.5D. Ang ganda. In fairness, maganda yung build niya. Solid yung build. It's premium. And tayo mag-login. Start fresh. Start fresh. Tayo mag-Wi-Fi. Tingnan natin ang ating Wi-Fi. Tayo mag-connect na sa Wi-Fi ko guys. Okay. Yeah. And then connecting edge to edge. Sabi ni Christian Irving. Gorilla 5. Let me double check my specification. Kung siya ay Gorilla Glass 5. This is a HD AMOLED display. So I won't complain for a 6 gig of RAM na 720. Although I feel na medyo overpowered itong itong device na to, which is mamaya tingnan natin yung official specs niya. Although may nakalista ko dito na specs niya. This is powered by a Helio P25. So mamaya confirm natin para download natin yung kanyang pang check na specs, which is the AIDA 64. Ayan.
So may mga tanong kayo, nakanugat na ba, Kuya B-Boy? Sabi ni Kevin, I think yes. So nandito pa tayo sa login. Nilagin ko pa lang yung password ko. Hopefully, ano siya? Ang tawag dito, nugat siya. So wait lang guys, maglalagin lang ako ng aking account. Party muna. Okay. Drop test agad. Pwede. Basta palitan nyo. Basta palitan nyo agad ng bago. Okay lang. Tapos gusto ko dapat dalawa yung laman nito. Ha? Dalawa yung laman ng ano. Stick in the hole. Fill the world. Aladdin. Okay. So, bine-verify ko lang guys yung account ko. Pawisan na naman si B-Boy. Hyper kasi. Hyper uppercut. Woo! So, switch ko muna. Ayan. Woo! Okay. So, let's see here. Next. Ayan. Kaso, laki pa rin ng bandang baba. Somehow, consumes a lot of space sa baba. So, actually, well, kailangan pa rin mayroong position kasi hindi mo na mahahawakan yung phone kapag ano talaga, pag talagang full display lang siya. So at least mayroon parang space para sa fingerprint. So i-register ko yung fingerprint ko or aking fingerprint ID, and then ang PIN ko, ayan, required to start device, no thanks. 1, 2, 3, 4. Alam niyo na password ko 1, 2, 3, 4. So pag kinuha niyo, alam niyo na password. So ang fingerprint niya nasa harap. Ayan. Oh, so far, mabilis mag-register. Kita nyo naman. Ang technique dito guys, ang ginagawa ko, i-register ko yung index finger ko, yung second finger, yung right ko ng index, and then yung ganyan ko. So para, ang katumbas nun is 4 na finger. Inutakan ko yung fingerprint sensor ng Google or ng Android. Yan, ganyan kagulang si B-Boy. Patingnan nyo Wait lang. Tingnan natin. Setup later. Okay. So, ito nga, very vibrant yung display niya because it's a super AMOLED display. Ayan. Allow. And, so maglalak ako ngayon. Uy, may fireworks. Pumuputok. Uy. Okay. Wow, ang tingkad ng ano niya. Ang tingkad ng color ng display niya. Super bright, guys. Pwede kong babaan. Sobrang tingkad. Or, is it the wallpaper? Sobrang, for sure nakikita nyo sa screen, sobrang, well, nakikita ko sa screen ko sa monitor, is hindi pa ganun ka-vibrant. Pero once na makita yung in person, sobrang vibrant. Which, I'll compare it. I'll compare it with the device that we have here. Which is, yan, tingnan natin. Makikita nyo naman, kung gaano ka-vibrant yung color niya, diba? Super layo. Okay? So, fingerprint. So, sabi ko nga, diba? Unlock. So, 1, 2, 3, 4. First time lang naman yan. So, pag nag-unlock tayo ulit, di na kailangan mag-pin. Okay? So, sabi ko sa inyo, pandaya, unlock. Ay, ma-unlock ba? Ay, ayaw! Ayun, nautakan ko siya, diba? Unlock na. So, sa kabilang daliri, unlock. Sa kabilang daliri, wala. 3 finger lang ang na-register, guys. Ayun. Ayan. Okay. Wait. Too many attempts. Okay. Nag-error tayo. Too many attempts. Okay. So, AE, ano yan? Kuya B-Boy, malinaw. Kaya yung camera. Okay, first is syempre ang camera. Subukan na natin ang kanyang camera. Oh. Okay. So, magpipicture tayo. So, picture natin si Stick in the Hole, Fill the World. Yan. So, makikita nyo. Yan. Yung camera niya. So far, malinaw Uy, ang bilis. Ang bilis ang bilis So, meron siyang 1 times zoom. And then yung second niya, 2 times zoom. Diba? So, makikita nyo, 1 times zoom.
and 2 times zoom. So yan yung feature niya. So dyan nag-work yung dual camera system niya. So yan. So at least kung medyo nasa malayong lugar kayo or nasa concert, gusto niyo i-zoom, di ba? Pwede nyo pang i-zoom yan actually na ganyan. Oh, wait, what happened? Turn the phone to make the front camera on top. Okay. Sige. Wait ko lang. Ayun. So makikita nyo, naging 8.0 siya. So, ano yung sagad niya? I think ang sagad niya is 8.0. And makikita nyo, malinaw pa rin yung ating Durex. Doji. Okay. So, ito yung output natin. Ayan. So, allow. Ayan. Ang ating camera. Ito nga, maalog tayo. Maalog daliri ko. Ayan. Grabe, parang gusto kong burahin tong picture eh. Parang pang may nakakita ng cellphone ko. Uy, patingin nga nung camera ng Doji. Sabihin ko, ay ito. Ay, ano yan? Magugulat sila eh. Sabi, saan mo kinuha yung picture na yan? Sa Doji po yan, ha? Hindi yan yung karumal-dumal na, ano, alam nyo na. Okay? So, back tayo. And ang gagawin natin is we're going to test ang kanyang front camera. So, ito, nasa taas. Yan. Switch natin. Front camera. Okay. So, ayan. Naka-zoom in ako. Yan, zoom out ko. Okay, wait. Yan, para makita nyo. Sa selfie ako. So, mag-selfie ako. So, in terms of selfie, sanay tayo na pag nag-selfie tayo, is nakatingin tayo sa camera. Which is, yung camera dapat is nandito. Pero ang camera is nandito. Kaya anong nangyayari? Ayan. Paano nyo ba makikita? Ayan, paano nyo ba makikita? Ayan. So, makikita nyo, pag tumitingin ako dun sa screen, yung mata ko is actually, ayan, titingin ako sa screen ha, kukunan ko. So, pag tinignan ko yung screen, ito ang itsura niya. So, tingnan yung mata ko kung saan nakatingin yung mata ko. So, I'm not sure if that's parang, at least parang hindi ka, ang tawag doon? Stolen shot. Parang stolen shot ang nangyayari. Diba? So, ganun yung effect niya. So, kailangan medyo masanay ka in terms of doing the selfie kasi nasa baba yung camera. So, dito ako titingin. So, titingin ako sa baba. Yan. So, ito ang itsura kapag nakatingin ako sa baba. So, pag nakatingin ako sa baba, kahit pa paano, yung stolen shot ko is medyo sakto na. Diba? Yung ating angulo. So, at least, well, hindi ako selfie expert, pero ang masasabi ko is at least parang dito napapractice kayong hindi tumingin sa lens ng camera or sa screen. Parang parang ba i-explain? Basta yung lens niya, hindi kayo mapapating. Kasi yung pagtumingin sa screen, hindi yun yung tamang angulo. So, kailangan masanay kayo na hindi kayo tumitingin sa camera. Okay? So, ayun. So, other than that, meron tayong mga feature. Ito yung flash. Ito yung HDR. So, meron tayo dito yung GPS, face detection, preview, and subtitle. Okay. I-zoom in ko lang, guys, ang ating camera. Okay? I-zoom in lang tayo. Zoom in. Yawn. Okay. So, zoom in ko na. So, back. So, meron siya actually button dito sa yan. So, may face beauty, may blur. So, yung blur niya, ito yung parang ayan, yung mayroong bokeh effect. Diba? Yan. So, meron din siyang mono, panorama, and pro mode. Okay. So, ito yung pro mode niya. So, yung pro mode niya, you can change yung exposure. In real time, nag-update siya. Yung ISO, nababago nyo. And
and then yung auto, and yun. Okay, so, syempre, focus yung camera. Let's download some apps para matest natin ang kanyang performance. So, this is a Helio P25. So, ito yung upgraded version ng, I'm not sure if upgraded version siya ng P20 or lower than P20. So, medyo hindi ko nasubaybayan ang update ni MediaTek. Kaya, ayan. Uy, meron tayo ditong parang navigation. Ayan, pag tinik mo yun, may game mode, read on, clean task, and so, naalala ko pala, is tinatanong niyo kung nakanugat na siya. Okay? So, punta tayo sa about phone niya muna. And makikita natin. It's already nugat. There you go. Doogee 2.0.0 Android version 7.0. Ayun. Okay? And then, so, maglalaro tayo. Actually, dalawa lang install ko ngayon. Mas madali lang ang buhay natin ngayon. Mag-install tayo ng Mobile Legend. Yun lang mabilis na install eh. Diba? So, install ko lang. Ayan. So, while we are doing a installation, tingnan natin. GTA, medyo mabagal ang internet ko ngayon. So, hindi ako makapag-download ng 5 gig. Ayan. Sabi ni Chan, CGC. Hi, Kuya B-Boy. Hello guys. Ayan. So, downloading tayo. Tingnan kung mayroon siyang double tap to wake. Or wala. Mukhang wala siyang double tap to wake. Or baka mayroon siyang settings sa phone. So, silipin natin pala yung ano niya. Yung features ng kanyang settings. Ayan. So, ganyan. Na-install na kagad yung Mobile Legend. Adreno. Ayan. Kaya ba yung NBA? Tingnan natin. Actually, may NBA ako dito. If you're willing to wait, pwede naman. Pwede ko install ang NBA. So, magsimula tayo sa mababa lang muna na specs. Or mababa na specs. Mababa na requirements in terms of the gaming. And, yan. Download ko lang to. Yan. So, open. Ano yan? AIDA muna tayo. AIDA Oscillor na OSPE. Okay. Oh, ala. Stop working. What? Ano ba itong cut? Okay, settings muna tayo. Settings. Okay. So, sa settings niya, so meron siyang custom UI. Ang custom UI niya, nakikita nyo, meron siyang SIM, hotnut, more, VPN, the usual na Android settings, display may adaptive, and then random change lock screen, and navigation, and font size, bago, okay. App, storage, battery, memory, float gesture, ito yun, yung lumulutang. So kung ayaw nyo yun, pwedeng tanggalin yun. Pag inon nyo, babalik yun. And one hand float mode. Okay, one hand float mode. So paano yung one hand? Okay. Oh, so yun, may ganun siya. So at least may guide kung paano ginagamit, which is good. So smart somatosensory. Diba? Smart somaso. Ayan, bot. Hindi ko ma-pronounce. Gesture motion, gesture unlock, one hand mode. Uy, may parallel space. So may built-in siya na parallel space. So guys, if hindi nyo pa nagamit yung parallel space, ito yung app na pwedeng mag-duplicate ng app. So for example, may dalawa kayong Facebook account and gusto nyong i-login yung another Facebook account, pwede yung gamitin to para it acts as a new app. So kung meron kayong dalawang Twitter account, pwede yung mag-login rather than logging out and then logging in, pwede yung gamitin yung parallel app para duplicate yung yung app natin. So scan code, ETWS, I'm not sure kung yun, fingerprint, account, Google, backup, accessibility, printing, developers option. Oh, naka-unlock yung developers option.
Okay. Kaso, bakit ayaw yung AIDA natin? Okay. Yung AIDA natin ayaw. Ayaw! Ulitin ko. Tanggalin muna natin. Uninstall. Download ulit natin. Baka nag-error lang. AIDA. So far, okay yung keyboard niya. Accurate. Accurate. Yan. So, bag ng nugat, sabi ni Gilbert. Yan, 2K17. Okay, sige. Try tayo ng NBA 2K17. NBA, sana compatible sa kanya. For sure, kaya niya to kasi this is only 720p na screen. And talagang sobra, para sa akin, sobra-sobra yung paano niya, yung RAM niya para sa screen niya na para i-render yung graphics nito. So, tingnan natin. Ilang gig ba tong si NBA? 2.51 gig. Okay. So, hopefully, mabilis natin ma-download to. In less than, siguro, hopefully 20 minutes. Ma-download na siya. Total, maaga pa naman. Ako pa lang ay nagsisimula. Pala, di ba? Okay. So, again, AIDA 64. Gumana ka, please! Ayaw! Ayaw ng AIDA 64. Why? Storage, data usage. Permission. Ayun. Kalate, grant. Camera. Ulit. Ayun. So, kailangan yung permission mag-prompt. Ayan, gumana na siya. Okay. So, we got here. First is the system. So, sa system, we got a MT6757, which is yun nga, yung MediaTek P25, and 6 GB of RAM. Ayan, nakalagay. And then we have a 658 remaining storage, which is nagamit syempre ng system and everything, blah blah blah. And ang CPU, meron tayong I think hindi pa nababasa ni AIDA kasi nakalagay lang dito is Helio P20. So, I think hindi pa updated si AIDA 64 doon sa bagong MediaTek processor. So, yun ang na-detect niya currently. Okay? So, display, makikita natin 720 by 1280, so HD. Meron tayong 63 Hz. Ayan, so for sure, suwabing-suwabe, smooth ang ang gameplay. Dahil lang pa sa 60 refresh rate. Ayan. Devices, Android supported, zoom, stabilization, thermal, sensors. Kompleto ang ating sensors. May Giromagnes. Yan na naman tayo sa sensor eh. Yan na naman tayo eh. So, kompleto yung kanyang sensor. So, NBA 2K, nag-download guys. So, hintayin nyo lang. So, habang nag-download, sasayaw muna si B-Boy. Yo, party. Yo. Kwentuhan muna tayo habang nag-download guys. So, ano pang gusto nyo makita? Let me know sa comment section kung ano pang gusto nyo makita. Ano ba na-mintis ko? YouTube. Okay. Pakinggan mo natin kanyang audio. Ipaparinig ko. So, ang ating mute. Okay. Open muna natin ang YouTube niya. So, okay. Yan. Bukas tayo ng YouTube. YouTube. So, papakinggan natin. Oh, wait lang. Okay. Boom. So, music. Yung music dito. NCS lang tayo. NCS. Ayan. Okay, ma-max out ko. Okay, Mobile Legend. Bang! Skip ad. Okay. So, i-mute ko muna yung music ko. Paparinig ko sa inyo. Hindi nyo makikita yung microphone ko kasi nasa gilid. Yan.
So far, habang wala pa tayo sa peak ng music, pag tinakpan ko, so mono lang siya. Nandito lang yung speaker niya, guys. So yung kabila, microphone. So yung kabila, ito yung microphone, ito yung speaker. Yan na po. So, sound quality, average. Hindi siya ganun kalakas. Sakto lang. Hindi naman mahina. Yan. Yan. I have a 1080p movie. Will it play? So, good question. Ayan na. Wait lang. Sabi ni John Ronald, bakit Helio P20? I think it's just because of the IDA 64, so hindi pa updated yung software, or hindi pa na-detect ni IDA 64 siguro yung Helio P25. Kaya ganun. So, pero again guys, okay magduda, this is Helio P25. Yun yung bagong processor na gamit. So actually, just to verify, tingnan natin, try natin si Antutu. So just to verify yung Helio P25, so we're going to verify it using Antutu. Kaso nga lang, nag-download tayo ng NBA. So maghihintay tayo. So pending yung downloading natin. Yun. So ano ba? Basahin ko ng mga comment. Ilang dB, ilang decibel? Currently wala yung yung audio meter ko. Wait, silipin ko nandito. Wala yung audio meter ko, pero nandito yung thermal gun natin, which is ang thermal gun ko initially ang katawan niya, no? Ang katawan niya po, ang temperature natin is 38 yan, 38, 40 kasi tumataas siya guys kasi tinatamaan ko yung lente. Kasi kaya tumataas yung temperature pag tinapat niyo sa camera kasi meron siyang IR. So automatic parang nag-trigger yung camera something yung laser doon sa may camera. So, tatanggalin, yan ako lang. Pero 43, 42, medyo mainit dito sa part na to. So, sa baba, sa lower, 38, 38, 38, yeah. So, dito, sa module dito sa taas, dahil dito yung camera, medyo mataas. So, sa kabilang side, makikita natin na meron tayong 38, 38, 38, 38, 39, 38, 39, 38. So, yun. So, ito lang. Ito lang yung medyo mainit na part. So, mamaya, pa naglaro tayo, mas ma-check pa natin yun. So, pero yun nga naman, makikita nyo naman na fingerprint prone. So, I highly recommend na gamitin nyo po ang kanyang casing na ganyan para hindi madulas. Ayan. And also, syempre, kapag may casing, gamitin nyo lagi ang protection. Ang protection na ang tawag, stick in the hole, fill the world. Diba? Garantisado. Pag ginamit nyo yung stick in the hole, fill the world, mag-iba ang buhay nyo. Sabi ni Duji. Okay? Madali ato uminit. Usually guys, upon initial boot up, based on my experience, usually, dahil, initial boot up, usually, talaga sobrang init. Lumalabas yung init. So, pag nag-reboot tayo, pwede tayo mag-reboot mamaya, although nag-download ako, pwede tayo mag-reboot mamaya. Once na nag-reboot siya, once na lahat ng resources, parang nag-hash na, medyo magbabago yung temperature niya. And usually, the more you use the phone, the more na parang sa motor, di ba? Kapag ginagamit, parang yung engine, gano'n yan. Tama ba yung explanation ko? Kung ano man. Pero yun, based on my experience, usually boot up, usually initial, mainit talaga. Lalagyan ng ring hold. Yan. So, tingnan natin, nag-download pa tayo guys, ha? Ayun, malapit na matawag sa NBA. So, hindi pa tapos yung show ko, pero mukhang matatapos yung NBA. I'm glad ang aking fiber ay sumusunod sa ating gusto. Yun pala. So, 1.15 gig na download. Meron pa tayong almost 3 gig. So, kalahati na ang na-download natin. Nakailang minutes na ako nagsasalita nun. Pero yun. So, yung based doon sa ano pala ni Gilbert Solano,
kung meron daw akong video na 1080p. Unfortunately, wala akong video dito ng mga 1080p. Meron ako 4K. So, for sure, hindi gagana dito yung 4K. I can probably tell. Kasi masyado mataas. Pero, kung 1080p, I think mag-work naman siya. Pero, I'll update you siguro offline na. Update na kita doon. Ayan. Ang hot niyan. Hot! Yan. Hindi... Yan. So, binabasa ko yung mga comments niyo, guys. Okay. Ano po ang wifi nyo? Ilang Mbps? Ang gamit ko po ay ang ating connection. I have a currently meron ako 25. Dalawa kasi connection ko eh. So isang letter C at isang letter P. Basta yun na yun. Ganda ang screen and less ang bezel. Yup. So far kasi maganda yung ano niya, yung bezel-less effect niya. Ayan. Uy, 3 minutes na lang guys. Woo! 3 minutes na lang, madadownload na yung ano. Yun nga lang, for me, parang oversaturated. Although, palitan natin wallpaper. Palitan ko yung wallpaper. Tignan natin kung if it still has the same effect. Kasi doon sa ano. Pero mapansin nyo guys ha, meron siyang home button. And at the same time, meron din siyang what you call this? Capacitive or on-screen button. Although hindi kita sa screen pero kulay puti rin siya na kulay transparent. Okay, pakita ko dito. Ayan. Ayan, makikita nyo? Ayan, may button siya. Meron siyang on-screen na buttons. Okay? Ayan. So, parito ko yung wallpaper. Tingnan natin kung ganun pa rin ka-oversaturated yung kanyang display. So, meron tayo dito mga themes or wallpaper. Yan, try natin itong medyo bluish. Yan, set wallpaper. Oh, i-download pa. Okay. Pwede bang hindi nila-download? Ito. Parang ano. So, download daw. Download. Ba't kailangan i-download? Wala siyang built-in. Themes, wallpaper. Selection. Mine. Ayan yung mine. Yun. So, meron tayo dito. Yan. Sarili natin yan. Yan. Set as both. Ayun. Ay, hindi naman pala. Hindi naman pala ganun ka-saturated. Yung ano lang guys. Yung wallpaper niya kanina, sobrang orange lang talaga yung wallpaper niya na I feel na yung display niya sobrang oversaturated. So, okay naman pala. Okay naman pala yung Super AMOLED display niya. And makikita nyo, ang kagandahan ng Super AMOLED display is, ito pala. Although hindi nagpo-focus. When I put it on a different angle, so maximum ko yung ano niya, brightness. When I move in like that, almost 90 degree, nakikita nyo pa rin yung angle. Di ba? And this one. And ayan. And this one. Diba? Yan. Camera review. Actually, katapos ng camera, medyo nalita lang. Ayan. So far, again, just a quick recap. Yung rear camera niya is merong 1x zoom and 2x zoom. Ayan. So, pag zoom yan, nakikita nga naman, and button ko. So, pwede ko pa i-zoom yan actually. So, pero kung gusto nyo i-switch to 2x and then 1x, yan. So, yung kagandahan niya, meron siyang optical na zoom. So, yung dalawang dual camera system nga nag-work as a zoom. And also, meron siyang bokeh effect din kapag sinet niyo yung blur. This one, yung blur effect niya, which is via software, ano lang siya, effect. Ayan, yung parang bokeh-licious effect niya. Ayan. So, yun. And then yung front camera, sabi ko nga, medyo mahirap lang gamitin yung camera niya kasi medyo kailangan sanayan kasi nasa baba. So, if you're not used to looking at the screen, if you're not used to not looking on the screen when you're taking a selfie, medyo maninibago kayo. Kasi sabi ko nga, ayan, pag nakatingin ako ganyan, yan. Ayan, di ba? Pag nakatingin ako, yung front camera, pag yung camera ko dito, okay.
May guide din siya. Ngayon ko na napansin kasi daldal ko eh. Diba? Makikita nyo? Okay, papakita ko. Para switch tayo ng camera, ang ginagawa niya, please turn the phone on the top. Okay. Ang awkward naman. So, yan yung proper way daw para mag-take ng selfie. Medyo awkward, although yan. So, yan, tama na siya. So, andito yung button. Ayan, so kung selfie ako ngayon, so tama ang gulo ko. Ayan. So, papakita ko ulit sa inyo yung photo. So, okay, ito lang. Yan. Yan. So tama yung mata ko. Kaso nga medyo awkward lang na parang para mag-selfie ka lang, kailangan balik ka rin yung phone mo. Siguro sanayan lang din, pero at least gina-guide niya kayo kung paano mag-selfie dito sa phone na to. Kasi nga, sabi ko nga, yung camera niya nasa baba. Although kung ayaw niyong balik na rin, medyo sanayan lang na kailangan nakatingin kayo sa dito. Titignan niyo. Hindi itong camera. So, ito na. Okay? So, tingnan natin. Ayun. So, kailangan upside down. So, kung nasa labas kayo ng mall, ay, ang ganda! Sige na ako mag-selfie. Mag-selfie kang ganyan, baliktad yung phone mo. Kapakita mo baliktad yung phone mo. Ang awkward, di ba? Nasa mall ka. Uy, selfie tayo! Diba? Ganyan, no? Ganyan pa. Uy, selfie tayo! Tapos sabi ko mga tao, ano ba yan? Hindi marunong gumamit ng cellphone si kuya. Ano ba yan? Tech vlogger ba yan? Hindi marunong gumamit ng cellphone. Yup! Okay, so tapos na natin mag-download ang ating game. Aba, ba't dumami ulit? Pag 4 minutes. O, hindi pa. May konti pa. Daldal pa, Piboy. Ano pa yung dadaldal ko? Ayan. Sige. Ano ba? Ano pa naisip ko? Siguro yung audio ko, hanapin ko pa ako sa kunya ngayon, pero so far ngayon, ito lang nagamit natin ngayon. Scratch test tayo, scratch test. Ayoko nga. Scratch test, ano? Wala akong mag-isip. Let me know guys, ano pa? May mga namintes pa ba ako? So yun. Tingnan natin. So mag 1 hour pa lang ako. So inahabol ko lang yung NBA natin. Hopefully matapos siya bago mag 1 hour para at least pasok ang aking live stream sa ating tamang oras. Okay? So abangan sa aking susunod na live stream is, by the way, ito rin ay meron tayong bago na device. Tayo ay mag-unbox ng isang in-announce lang ulit na phone. This is the Infinix Note 4. So abangan nyo na yan sa mga susunod na araw. So yun yung susunod na i-unbox. Hindi pala. Naka-schedule na pala yan. Dito sa Facebook ko. So kung hindi pa kayo naka-subscribe or naka-follow or naka-like sa aking page, give a like. And yun. Of course, again, shout out to Lucky HR. So, actually si Lucky HR hindi lang sa mga smartphone, marami siyang mga gadget na binibenta online, and they are a Lazada exclusive na store. So you can check their store, legitimate. I highly recommend, very affordable yung mga items nila. So, ayun, si Lucky HR sa ita-type ko sa wait, hanapin natin sa Facebook ba? Sa Facebook ba dong? Hanapin natin dong. Dito ba yun? Basta, Lucky HR. Yun na lang. Hanapin pa natin sa i-type na lang. I-type na lang sa comment section. Yung link kung saan yung makakabili, again, available siya sa July 28. Yun yung pre-order sale niya, and it will be available on August. Malapit na. Tapos na ata. Yan. Mag-NBA tayo, Mag-NBA tayo. Yan yung last test natin. And notes ko yung Antutu pala. Although yung Antutu mabilis lang yan. Maya-maya. B-Boy, non-removable battery. Yep. Nilagay ko lang sa case para hindi madulas kasi mapapansin nyo, sobrang fingerprint smudge prone itong device na to. Wait. Yan. Pero at least again, for let's say 12,000 or less than 10,000, not bad. Not bad for 6 GB RAM. Although hindi ako magrereklamo kung 720p. Kasi ako hindi mo na akong maselan sa screen eh. Yung iba siguro
yung mga nanggaling na sa mataas na resolution ng phone, let's say, ang current phone nyo ngayon is 1080p. Probably medyo turn off sa inyo, 720p, medyo mababa to yan. So, like ako, syempre, yung mata ko rin, sanay na sa 4K na, sa 4K na video, medyo naninibago yung mata ko sa 1080p display. Pero, sa smartphone, hindi pa naman ganun ka-adjusted yung mata ko. So, ganun siya. Yan, yung casing, meron siyang screen protector, again, kasama. Unfortunately, wala siyang earphone, so I'm going to buy a separate earphone. Yun lang yung medyo nawala sa kanya. Flare X pa rin, the best! Sabi ni Junjin. How much? Ang price niya guys, it will be available, yung 4GB of RAM is 9,995, while ang kanyang 6GB, which is this one, 6GB, 64GB storage is only 10,995 ba? Tama ba? Pag-usapang presyo na lilito ko eh. Basta ipopost ko na lang mamaya dyan sa comment section yung presyo. Baka magkamali ako eh. Baka mas mura pa pala, di ba? Natubuhan ko ba kayo? May commission kasi ako eh. Hindi, joke. Tapos na ba, kuya? Ayun! Yun, installing na! Yes! We're ready guys, we're ready boys, we're ready! Dapat may condition ako dito sa sa live stream ko eh. Pag ako naka 100 na likes, tayo ay magbibigay ng stick in the hole, fill the world. Mamimigay tayo ng stick in the hole, fill the world. Diba? Sponsored by Doji. In-sponsor si Doji, no? Ayan, alright guys. So switch. Ito na po, moment of truth. Gaming. So isi-set natin sa pinaka-high. The high is low light camera test. Hindi ako makapag-low light kasi ang dami kong ilaw dito. Meron akong studio light. Makikita nyo naman siguro sa phone ko. Ayun, may ilaw ako dito. May ilaw ako doon. So, meron ako dito 3 ilaw po. So, mahirap. Yan na po. So, temperature. Mamaya magta-temperature ulit tayo. Gusto ko siyang i-reboot after ko mag-check ulit sa Antutu. Although hindi na ako nag-benchmark guys. Promise. Hindi na ako tumitingin ng benchmark because I don't find doing a benchmark basis para sa smartphone. I'm still into the user experience. Random. Okay. Paano to? Ngayon ko lang lalaroin tong NBA na to. Okay na. Asan yung next? Paano to laruin? Kasi yung back. Ba't wala siyang next? Ala. Ano to? Tayo. Tulungan niyo po ako. Guys. Okay na eh. Kailangan ko back. Ayun. Ha? Ano to? Okay, ulitin ko ha. Ulit tayo. Hindi ko alam kasi laro yung NBA eh. Promise guys. Binili ko tong NBA na to just to test it for the games. Pero never ko siyang nilaro. Ngayon ko pa lang siya actually gagamitin ulit. Para lang sa benchmark. Advance lang daw. Next advance mo lang. Okay, sige. Pasensya na guys ha. Noobs B-boy. Noobs. So, tignan natin. Okay. 10,140 sa Lazada ang presyo daw.
Advance lang daw. Sige, advance. O, yan, no? Bone Towns. Advance. Next. O, next. Oh, advance ulit. Okay, advance lang. Ayun. Yes! Pero sabihin ko for a perspective ng newbie sa larong to, if hindi ko alam yon, dapat hindi siya advanced, dapat next. Okay, yung sino man developer nito, Sublime, di ba? So kailangan skip. Okay. Dapat hindi yun advanced, dapat next, di ba? Mas ano lang, mas user friendly yun. So makiklik tayo. So saan dito guys binabago yung settings ng high settings. So 2K nav, options, video settings, ultra low, naka ultra low. So ito try natin i-high lahat. Okay, high. Kumbaga ito yung pinaka agad. Okay. Save roster. Hindi. Ano yan? So, kailangan ko ba i-reboot? Hindi na. So, mag-quick game na ako Cubs o Warriors? Siyempre! Hindi ko alam. Eto na Noobs Vivo ay playing NBA 2K17 in the house! Okay. Eto na po. Pinasa kay LeBron. Pinasa kay Kyrie. Sino nga ba yun? Pinasa kay Durant. Pinasa kay Stephen Curry. Kay Steven Seagal. Ay, di pala. Rebound. Okay ba yan? Okay pala yan. Uy, playable. Medyo parang ang bagal lang, feeling ko. Hindi pala ako yung nagko-control na yun. Kalaban pala yun. Pasa mo. Uy, dito ka. Pass. Alright. Parang bagal. Normal mabagal. Pero playable siya. Sabi ko nga, 720p. Sobrang sa kanya. Sobrang sisiw. Kita nyo naman. Walang lag. Walang log. 2 all. Fourth quarter na po, 2 all pa rin. Mananalo si B-Boy. Uy, nag-triple. Portray. Alam mo Uy, may nag-comment pa sa YouTube ko. Mamaya ka na mag-comment, naglalaro ko LeBron. Rebound. Pasa. 3 for 3. Butateng. Ayaw. Yan. So far guys, nakita nyo naman. Full high. Playable. So last rebound. Tayo. Last rebound. Kay LeBron. Foul. Okay. Wala. Nakita naman guys, walang log. Wala siyang log. So playable siya. Although hindi ko masabi kung talagang siya kasi first time ko nilaro to, so hindi ko alam kung ito talaga yung regular speed niya. Pero so far naman, ito-try natin ngayon sa medium. Okay? Iba-back natin. Nag-reset ba ako guys? Okay, back tayo. Paano kayo i-end yung game? Quit. Yan. Quitter tayo Yan. So ngayon mag-change tayo. Hindi pa payag yung KRX boys. Ano tayo? Settings natin. I-medium ko. So para lang makita natin yung difference in terms of the performance. Wait. Saan ba ako? Nalilito ako Wait. Back to top. Wait. Ito. Wala may pindot. Wala akong balik pa rin. Tayo. What happened? Cross open.
Ayaw. I'm impressed. Ulit tayo. Exit game na tayo. Para lang so temperature muna. Temperature, back to temperature. 39, 39, 39, 43, 40, 42, 42, 41, 40, 40, oh, hindi na pala 38, 38, 38, 38. Okay, hindi siya tumaas. So, same temperature pa rin tayo even though naglaro na tayo. So, tumaas na ng isang degree. So far, hindi naman siya mainit. So, yung 42, 40, average lang yan. Usually, typical yan na kapag bagong bukas yung phone, ganun siya ka-warm. Ang tawag dun, warm. Hindi mainit. Warm. Again. Warm. Diba? Naghang ba? Paano mo nasabing parang mabagal? Paano ba? Paano ba i-explain? Hindi siya mabagal eh. I mean, parang feel ko lang na yung galaw ng tao. So, gusto ko kaya gusto ko i-try muna sa medium settings. Para ma-compare natin yung high settings sa medium settings. Okay? Yan, ano ba yan? Okay. Yan na tayo. LeBron! Yan. Ano tayo? Patay niya pindot. Bug tong NBA. Ano ba yan? Bug? My career. No. Ayun. So, yan. Gagawin ko medium, guys. Back tayo. Okay, quick game. Warriors ulit tayo. Tingnan natin. Ilang MB ba yung NBA 2K17? It's 2.5 gig. So, almost 3 gig po. Ayan. 3 gig po ito. Dinownload ko lang po ngayon. Okay, yan na. Tingnan natin. Medium tayo, guys. So, dito ko na makakompare if yung high settings niya is mabagal ba o hindi. We got a chance now for our starting lineups from point guard to center. This game should be a good one. Now, here is her. Okay. LeBron, left side. Okay. I'll tell you what, you can shake Pass. your confidence missing wide open Ayun. shot like that. Medyo, masasabi ko nga, yung high settings niya, medyo parang bawas yung frame rate. Okay? Left side. Medyo bawas yun. So, kasi itong medium, mapapansin nyo, mas mabilis siyang gumalaw. Mas mabilis gumalaw yung tao. So, parang, I can say na yung medium settings niya, ito yung parang tama yung frame rate. So, kumbaga, ito yung 60 FPS compared sa 30 FPS. Parang ganun. Parang ganun yung difference itong settings niya sa high and medium. Okay? So, tingnan natin. Rebound. What is no good. Out of bounds. Cleveland takes possession. Pero ang alam nyo guys, ito ang ayoko lang sa NBA 2K, or kahit anong NBA 2K16, okay, ever since 2K13, ang nalaro ko na NBA sa mobile, 2K13, 14, 15, 16, 17, hindi nag-update. Yung developer nila, once na nag-release silang dalawang patch, hindi nila pinapatch. Hindi nila ino-optimize sa lahat ng mga smartphone. So yun lang yung ayoko sa mga ganitong laro. Anyway, so yun. So far, masasabi ko, yung NBA 2K is playable on high settings, but medyo bumaba yung frame rate niya. Compared doon sa, sa medium settings na buo yung frame rate. Okay? So, Mobile Legends tayo. Tingnan natin Mobile Legends. And usually, ang NBA optimized sa Snapdragon na processor or sa mga GPU, sa mga Adreno. Usually, hindi sila optimized sa MediaTek na mga processor. Yun ang ayoko sa mga NBA, mga ganong laro. Okay. So, Mobile Legends tayo. Ito, at least ito, optimize. Optimize kahit paano sa ibang laro. Yan. Tingnan natin.
How about, ano yan? Yung gold coin, nagko-collect ka ba? Hindi pa ako naglalaro ng NBA. Ginagamit ko na siya pang benchmark ng smartphone. Pero, yun. GTA, ganun din. GTA, matagal na yung laro, hindi nila ina-update yung software. So, I'm not sure kung optimize siya. Natry kasi pag, here's the difference in terms of PC and mobile, sa PC kasi kahit hindi mag-update, yung driver, ano pa rin kahit paano, na-utilize pa rin yung engine. Not like, I'm not sure, sa mobile, iba yung engine ng sa mobile. So, may mga hindi optimized na mga GPU na sa mga ibang distributor. Okay? Yan. Nag-update tayo ng Muntun. Ilan po yung RAM niya? This is 6 gig of RAM. 6 gig. 6 gig. So may mga katanungan pa ba? Tingnan natin. If wala na kayong tanong, ito na ang ating nag-update. Okay. Yan. Kamukha yan, di ba? Yung Mobile Legend, although hindi naman ganun ka resourceful or graphically intensive itong larong to, pero it's usually updating. Lagi sila nagpa-patch. Di ba? So ino-optimize sila sa mga iba-ibang GPU and everything. Yan, update. Yan, nakakailang update ata nito. Okay. Truly, ayaw maniwala ni Carlo. Paniwalain nyo nga si Carlo. Ayaw maniwala ng 6 gig. Ibulong niya sa tainga niya. Carlo, 6 gig. Okay. So, nagpa-patch pa rin tayo. Okay? Patch. Patching pa rin siya, patching. Yan. So, character. For sure, abot na ako sa training. How's the speaker? Medium lang yung speaker niya, hindi ganun kalakas. Average lang siya. Hindi malakas, hindi rin mahina. So, sakto lang. Yan. Ito tayo. Ilan kaya ping ko? Makikita na ba kaagad yung ping dito? Or mamaya pa? Boom! 66 ms ang aking ping. Boom! Bilis oh! Sa pag Mobile Legend dito Woo! Sige! Yun! Bilis oh! 6GB RAM pang Mobile Legend. Wait, ang gagawin ko? Boom! First blood. Bara-bara pindot si Piboy, kala mo naglalaro ng Mobile Legend Boom! Boom! Yeah! Settings na po ba? Ay, oo nga no. May high settings pala Mobile Legend. Wait. After nito, iset natin yung Mobile Legend to high settings. I-high settings natin. Tingnan natin kung kaya. Tingnan natin. Tingnan natin. Uh, 6GB RAM. Pero ang ganda talaga ng display niya, promise. Display niya, sobrang ano ako sa display niya. Iba talaga pag AMOLED. AMOLED. Ito pala, Doliares. Let's go, boys! Ayan na po. Ayan na po. First blood ka. Ooh!
malakas ka pa eh. Oh, ano? Ano? Ay, ayun. Nangyari. Ay, nangyari. Ay, sablay si B-Boy. Kaya na. Oo, bagsak ang tower. Tingnan natin. Tingnan natin. Woohoo! Boom! 3-0. Alam mo, kalaban niya tao eh. Bot lang naman. Uy. Uy. Nangyari. Ano ba to? Dito ka sa kabila. Uy, hyper beam. O, yan na. So, mag-high settings na tayo, guys. Wait, quick question, guys. Sa Mobile Legend ba, meron bang way na para hindi ako lagi, kapag unang install ko ng Mobile Legend, meron bang way na para hindi ako nag-training mode lagi? Meron bang way para ma-skip ko na to? Let me know, guys, yung mga addict sa Mobile Legend, meron bang way yun? Yan, yan natin. So, ngayon, settings, yan. Lalalala, nag-match na naman siya. Ano ba ito? Oh, hindi ko ba ito ma-skip? Walang way talaga. So, kailangan talagang daanan to. Ito isang damakmak na training na to. Lagyan niya talaga na tapusin. Ha? Kailangan talagang tapusin. Tapusin. Seryoso? Ang hassle naman. Ang dami pa naman ito. Hindi matapos-tapos. Parang panliligaw lang yan. Kailangan talaga pagdaanan mo lahat. Eh di wow! Bumabanat ka pa, Carlo? Ha? Para mabigyan na kayo ng hero. Hindi pa pala ako bayani. Okay. Yung high settings pwedeng during in-game. Okay. Hindi kayo nagsasalita kagad eh. Kita yung noobs. Noobs si B-Boy eh. Pwede naman pala eh. Saan dito? Settings. O, 5 seconds daw. Ayun, settings sa gilid. Ayun. O, yan na, high. Guys, high settings. On. Naka-on lahat. Tama ba settings ko? Yan na. Boom! Yung ganda oh. Wala pa rin. Ang bilis pa rin, guys. Walang pinagbago. High settings. Kayang-kaya niya. Sisiw! Ayun, may ano lang. May skipping frames lang. Yan, mapansin nyo. Tingnan natin kapag ano na. Tingnan natin pag naglabanan na. Kung may skipping frames tayo. Again, guys, hindi pa ako nagre-reboot ng phone. So, usually, kailangan mag-first reboot muna if you really want to optimize yung phone. Para sa ano, pero again nga, this is only unboxing and testing, initial test. Kaya ayun. Yeah. Boom. Kalahati na buhay ko. Double kill, boy. Where are you, boy? Oh, ha? Mamatay ako. Teleport na tayo, teleport. Yan na po sila.
Ayan po sila, ayan po sila, ayan po. Ah, lalalalalalala. Alalalala. Ooh! Killing spree! Yes! Patay si B-Boy. So yun guys, so far, Mobile Legend, all high settings, working, stable. Kanina may nakita na akong one skip frame pero super minor, very playable. And ang aking, so far hindi ko sure kung magbabago pa to kasi di ba usually kapag Mobile Legend, kapag actual gameplay na, makikita nyo yung MS ko currently is 40 MS. Pero siguro pag nakapili na ng server, mas mababa pa to. So yun, depende. Ang ganda ng display, di ba? Ano naman yung display? Oh, kahit anong angulo ko. Di ba? Oh, ha? So yun. Okay guys, so that's about it for the Doogee mix. And so far, I can say, not bad for 6 GB of RAM. And again, 64 GB of storage, 6 GB of RAM, Super AMOLED, yun nga lang 720. Pero ako, I will not complain for 720p. I'm okay with 720p, basta wag lang QHD. Kung naging QHD to, tatapon ko. Nabiro lang. Pero 720p for me, it's not bad. For me, kumbaga parang, diba, sobra-sobra lang sa kanya yung performance niya para sa screen. So, syempre, yung iba magrereklamo, bakit 1080p lang? Kumbaga ito naman, magrereklamo kayo mababa yung display, pero sobra-sobra naman yung battery niya. By the way, ang battery niya is... Ilang battery nito? Oh, mega kill. Mega kill. I think nasa 4,000 or 3,000. 3,000 something yung battery niya. Pero yun, sulit siya for its dual camera, 6 GB of RAM, 64 GB of storage, and just 10,000 something. Or yung magiging regular price niya is it will be around 12,000. So I think for me it's not bad if you're looking for a device naman na maganda tignan, di ba? And memorable and safe. Dahil po yan dito. Safe. Dahil safe. Stick in the world, feel the world. Diba? Tsaka alam mo bakit? Bakit po ganun presyo niya? Ito po talaga yung pamahal dun eh. Kasi pag nilalagay niyo po ito sa pitakan niyo, suswertihin po kayo. Kayo magiging pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Yan po yun. Stick in the hole, feel the world. Safe grip, keep stand. Diba? At yun naman, kanina pa ako nakatayo dito, hindi ako napapagod. Dahil po yan, kay Doogee. Doogee phone. Bili na. Okay, so rating mo, Kuya Bibs, rating 1 to 5. I can say, Matasha, 4. I'll give it a 4 out of 5. Well, 4.5? 4.5 ba ako? Ayoko, gusto ko 6 out of 5. Malupit. 6 out of 5 dahil po dito yun. Kung wala ito, ang rating ko lang dito is 3. Kung hindi dahil dito. Diba? Yan po guys. So thanks for watching guys. Hope you enjoyed the show. And see you tomorrow for the unboxing of the Infinix Note 4. And kung may namitis man ako, let me know na lang sa chat. And again, thanks for watching. See you on the next live stream. PSC Live, B-Boy signing out. See you in my next video. Bye-bye! Transition. Ayun. Nag-transition na. Ta-da-da-da-da.